Yan ang pagkakaiba na. Kaya maingat tayo sa pagkuha ng kaalaman. Kaya take note, ha? Kayo mga lalo na baguhan pa lang kayo, ingat kayo sa kinukuha ninyong kaalaman sa social media. Kasi alhamdulillah ngayon, pinadali ng Allah ang pananaliksik ng kaalaman. Kahit nasa bahay ka lang nakahiga, nagluluto, di ba pwede ka na mag-aral? Pero ingat ka. Kaya dapat kunin mo ang kaalaman sa matuwid ang kanyang akida. Lagi nabanggit ko na nakaraan. Dapat ang akida ng isang pinagkukunan mo ng kaalaman, hindi Shia. Basta ang akida natin ay Salafi. Ahlusunnah wal Jamaah. Salafi, Ahlusunnah wal Jamaah. Wag hindi Salapi. Kasi ang sila sinisira na naman nila tayo ba? Di ba siya Ustaz nag-aaral sila ng Ahlusunnah wal Jamaah? Oo, kaya nga ginamit natin ng Salafi. Bakit Salafi? Kasi maraming nagka-claim na Ahlusunnah wal Jamaah. Ahlusunnah wal Jamaah din daw sila eh. Siyempre, paano may hihiwalayan sa'yo kung Ahlusunnah wal Jamaah ka rin? Yun lang. Kailangan mong dagdagan ng salitang Salafi. Kasi ang Salafi, kung paano po naunawaan ng mga sahaba, ng tabi'in, sumunod sa kanila, tabi'ud tabi'in ng Quran at Hadith, yun ang akida natin. Naintindihan? Okay. So, kaya maingat tayo sa paggawa ng kalam. Hindi porkit nagbanggit ng Quran. Kaya may mga nagsasabi na magkaisa daw tayo. Astagfirullahaladzim. Anong magkaisa? Sa tingin niyo po ba, magkakaisa ba natin ng mga ganong sekta o hindi? Sumasamba sila kay Ali, sumasamba ka sa Allah, magkakaisa ka ba? Tapos mananawagan kang magkakawatak-watak tayo, no? Dapat hindi tayo magkakawatak. Nagkawatak-watak talaga tayo. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi na niya magkakawatak-watak tayo. Tapos mananawagan ka na wala daw pagkakawatak-watak, wala daw billah. Kamangmangan yun. Kamangmangan ang nagtuturo na hindi tayo magkakawatak-watak at dapat magkaisa tayo. Sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi na niya yan, ang pagkakawatak-watak na una pa sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Nagkawatak na ang mga Hudyo, nagkawatak na ang mga Kristiyano, at magkakawatak din sabi ng propeta ang aking umma. Sino yung umma ng propeta? Tayo. Sinabi ng propeta, "Sataftariku ummati ala 73 firqa." Tiknot ha? Kung tama ba yung sinasabi ng taong yan? Nakapatid din natin. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, mahati. Ano ibig sabihin ng mahati? Magkakawatak-watak, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang aking umma. Ang umma ng propeta, sinong sumunod sa kanya? Ibig sabihin, pareho lang kayong sumusunod sa propeta. Darating, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, na magkakawatak-watak ng iba't ibang sekta ang aking umma. Tiknot, propeta nagsabi niyan. Sa ilan ang dami? 73. Imagine ha, 73. Kailan sinabi yan? Sa panahon ng propeta. Hindi pa yun nangyari. Mangyayari pa lang, sabi ng propeta. Ng 73. At pagkatapos sabihin ito ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kulluhum finnar. Lahat ng yun mapupunta sa impyerno. Hindi ka matakot? Kaya dapat talaga ma-aware ka ba? Kasi sabi ng propeta, lahat sila mapupunta sa impyerno. Hindi ka magbibigay ng babala na, uy, mag-iingat tayo sa pagkakawatak-watak kasi mapupunta sa impyerno ang alin. 72 doon, mapupunta sa impyerno illa wahida. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, mapupunta lahat yun sa impyerno. Yung kailan na mapupunta? 72 na sekta, maliban lang sa isa lang. Kaya dapat talaga mag-ingat ka. Illa wahida. Sino yung isa doon? Yung sumunod sa akin at sa mga sahaba ko. Kaparaanan ko at kaparaanan ng aking sahaba. Tapos magle-lecture ka na hindi nangyari, hindi daw dapat magkawatak-watak. Magkakawatak-watak talaga tayo kasi kailanman hindi tayo magkakaisa. Ang Asy'ariyah, ibang sekta. Ang Maturidiyah, ibang sekta. Ang Mu'tazila, ibang sekta. Ang Shia, ibang sekta. Tapos sabihin mo, magkakaisa tayo? Magkakaisa siguro tayo sa isang lugar. Pero yung akida, hindi mangyayari yan. Hindi pwedeng mangyari na yan ay sumasamba kay Ali. Tapos ikaw sumasamba ka sa Allah, tapos magkaisa kayo? May nagsasabi na ang Allah ay tayo, sabi natin ang Allah ay nasa taas. Tapos may nagsasabi na ang Allah ay walang lugar, pareho magkakaisa ba kayo? Sa tingin mo? Hindi kayo magkakaisa, bro. Magtatalo talaga kayo. Kanino ko yung kinukumpara si Si Ali. Kasi si Isatas siya, di ba si Jesus, inaano mo di ba? Mga Shia. Kung sa Christian, sinasamba nila si Jesus, sa Shia, sinasamba nila si Ali. Sa atin, hindi natin sinasamba yan.
Kuwan lang natin siya, kumbaga, kinikilala natin na isang dakilang na sahaba na kasama ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero hindi mo pwedeng sambahin yan. Kasi meron din po kinukumparahan si Ali na tao. Walang pagkukumpir kay Ali. Si Ali ay respeto lang natin bilang sahaba, pero hindi natin siya dakilain. Pero ano din po sir, Normal na tao, normal na tao lang. Hindi ka pwedeng pumunta sa libingan niya para pati ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ka pwedeng sumampa sa kanyang libingan. Hindi ka pwedeng magsabi doon sa libingan ng propeta Muhammad, ipanalangin mo ako, patay na yan. Wala na may tulong yan. Ang susundin na lang natin yung mga nasabi niya at nakarating sa atin ng mga ginawa niya, yun lang. Pero pupunta ka pa sa libingan niya, magyakap-yakap ka doon, maghalik-halik ka sa libingan niya, shirk yun. Subhanallah, kaya yung pananawagan na huwag tayong magkakawatak-watak, tama ba yun o mali? Mali. Ibig sabihin, maling ipanawagan mo, huwag tayong magkawatak-watak, kundi mag-ingat ka. Piliin mo ang tamang akida. Pag sinabi niyang, huwag tayong magkawatak-watak, ang sundin natin ay Quran at Hadith. Magkakaisa tayo kung ganun. Pero hindi sapat yun. Kasi bakit? Lahat yan, sumusunod din sa Quran at Sunnah, pero iba lang ang interpretasyon. Kaya hindi tayo magkakaisa kailanman. Hindi tayo magkakawatak-watak kailanman. Ay magkakasundo kailanman. Hindi mangyayari yun. Kaya imposible mangyaring magkakasundo tayo. Kasi mismo ng propeta nagbigay babala, tapos pangunahan mo pa yung propeta. Sasabihin mo, hindi tayo magkakawatak-watak. Ang propeta nga nagsabi, magkakawatak-watak na tayo eh. Kaya dapat yung akida natin napakahalaga. Mahalaga ang magkaroon tayo ng tamang akida. Kailangan, oo, ang pag-unawa sa Quran at Sunnah, pero sa tamang akida, kung paano naunawaan ng mga sahaba, paano naunawaan ng mga tabi'an, hindi yung pagkaunawa mo sarili mong utak.